Hallelujah! Praise the Lord! Magandang hapon po sa inyong lahat, mga mahal na kapatid. At purihin ang Panginoon. Isa na namang napakagandang araw ang ibinigay sa atin ng Panginoon upang sama-sama tayo na magpuri, sumamba at dakilain ang pangalan ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? Yan. Masaya po ba kayo sa hapon na ito? Amen. Nakikita ko po ang inyong mga smile. At kahit na po medyo malayo kayo sa akin, hindi, medyo may distance, pero I can see your beautiful faces, your beautiful smile. At ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon. Kanina pa lang sa ating mga worship songs, naitaas natin sa Panginoon. Alam ko po at buong puso ako naniniwala na naihandog po natin sa Diyos ang ating pinakamataas na pagsamba para sa Kanya. At doon din sa ating mga offerings, special number, at alam natin na nabigyan natin ng kapurihan ang ating dakilang Diyos. Congratulations din doon po sa ating dalawang graduates ng new family class, kay Nicole at kay AJ. Purihin ng Panginoon, hopefully, mas marami pa sa mga susunod na buwan, mas marami pa ang mga kapatiran natin na magkaroon ng interest na mag-aral sa new family class at makagraduate, no? Matapos nila yung 4 lessons. And wow, excited po ako sa patuloy na ginagawa ng Panginoon, no? Dito po sa ating simbahan. Purihin ang Panginoon. Itutuloy po natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung maalala po ninyo, last Sunday ay inumpisahan po natin yung tema. So yung theme natin dito sa month of October na ito, inihanda ko po na sermon para sa inyo, ay yung pong tema natin ay The Condition of Man Without Christ. O ang kalagayan ng tao kung wala si Kristo sa kanyang buhay, kung wala si Kristo sa kanyang puso. Ano nga ba ang tunay na kalagayan ng tao? Ano ba ang tunay na kondisyon natin? Diba? The Bible reveals our true condition without Christ. Tingnan natin yung mga sunod na slide. Sabi diyan, the condition of man without Christ. Ni-review lang natin. Pinakita ko na rin po ito sa inyo last Sunday. The condition of man without Christ. Number 1, a man without Christ is hopeless. Yan. Ang isang tao, kapag wala si Kristo sa kanyang buhay, siya ay hopeless. Walang pag-asa. Diba? And then, a man without Christ is empty. A man without Christ is lost. A man without Christ is perishing. In other words, a man without Christ needs help. Needs help. Kailangan natin ang tulong ng Panginoon. Amen? At para matugunan ng Diyos ang ating pangangailangan, para tulungan tayo ng Panginoon, 3 bagay ang dapat nating gawin. Okay, next slide. 3 bagay ang dapat nating seryosohin, gawin, mga kapatid, sa ating buhay. If we want to receive the help of God. So, 3 important things to receive God's help. Number 1, we must admit our sinfulness. Lagi natin yung nire-remind sa inyo, lagi natin yung pinapaalala sa inyo na tayo po ay makasalanan. No? Romans 3:10, Romans 3:23, binabanggit doon, tayo po ay makasalanan sa harapan ng Panginoon. The only way na tayo po ay pinatawad ng Diyos nung si Jesus Christ ay nag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Doon lamang po tayo pinatawad ng Panginoon. Kaya kinakailangan nating aminin sa ating mga sarili ang ating mga kasalanan upang ipagkaloob ng Diyos sa atin ang kanyang kapatawaran. Sapagkat kung hindi natin aaminin sa ating sarili at sa harapan ng Diyos na tayo ay makasalanan, hindi po natin matatamo. Hindi natin matatanggap ang kapatawaran ng Diyos. Pangalawa, we must recognize our unrighteousness. Kailangan nating makilala, malaman, maintindihan natin na tayo pala ay hindi matuwid sa harapan ng Diyos. They are almost the same, yung sinfulness and unrighteousness, halos parang magkapareho. Pero pag sinabi nating unrighteousness, yung bang hindi tayo matuwid, wala tayong kakayanan na gumawa ng mabuti sa Panginoon.
dahil tayo po ay unrighteous. Hindi po tayo matuwid sa Diyos. At ang tangi lamang righteousness na meron tayo, na maaari nating masabi sa Panginoon na may righteousness tayo, the only righteousness we have is the righteousness of Christ. When Jesus Christ died on the cross, dalawang bagay ang ginawa niya. When Jesus Christ died on the cross, nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, may dalawang bagay ang ginawa niya. Una, inalis niya ang mga kasalanan sa atin. He removed all our sins. Inalis ng Diyos, tinanggal ng Diyos ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Pangalawa, inilagay ng Diyos sa atin ang katuwiran ni Kristo. So dalawang bagay ang ginawa ng Diyos. Una, inalis niya ang kasalanan natin at inilagay niya, ipinalit niya ay ang righteousness ni Christ o ang katuwiran ni Kristo. Yun ang righteousness na mayroon tayo. Hindi sa atin yun, hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, hindi sa pamamagitan ng ating mga accomplishment, hindi sa pamamagitan ng ating mga pagsasacrifice, ng mga bagay na ginagawa natin. Hindi po sa pamamagitan ng mga bagay na yon. Naging matuwid tayo sa Panginoon dahil kay Kristo lamang. Dahil sa katuwiran ng Panginoong Jesus. Pangatlo, we must honestly affirm, doon pa rin tayo mga kapatid, we must honestly affirm our helplessness. Gusto ba natin ang tulong ng Diyos, mga kapatid? Do you want the help of God? Nais mo na tulungan ka ng Panginoon? Mga kapatid, you have to honestly affirm in your life, in your heart, that you need help. Ang tao lamang na tumatawag sa Diyos at humihingi ng tulong sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo po ako. Siya lamang yung taong tutulungan ng Diyos. Pero kung tayo po ay may pagmamalaki, meron tayong pagdududa, hindi tayo makakatamo o makatatanggap ang tulong sa Diyos, mga kapatid. So sa hapon na to, itutuloy natin yung lesson na yan. So last Sunday, man without Christ is hopeless. This afternoon, a man without Christ is empty. Okay? A man without Christ is empty. Ano po ba ang ibig sabihin ng empty, mga kapatid? Ano po ba? Okay, so yan, meron tayo ditong, pwede bang uminom muna? Okay. So, what does empty mean? Ano ba ang ibig sabihin ng empty? Empty, containing nothing. Yan, ibig sabihin, walang laman. Nothing. Walang laman. Example, empty shelves o isang cabinet na walang laman. Cabinet na walang laman, shelves na walang laman. May shelves ba tayo rito? Ayan, wala, no? So empty. Yan. Kalderong walang laman. Lalo na kapag gutom na gutom yung mga anak, no? Galing sa lalaro, sa labas, pagbalik. Yung natitirang tutong, talagang sisimutin, di ba? So yan, walang laman. Kalderong walang laman. O kaya, pag si Mister ano tawag doon? Nag-remit? Ano tawag? Nag-intrega. Si Mister after ng sweldo, hindi nag-intrega ng sweldo niya kay Mrs. Tapos maghahanap siya. Gusto kong kumain. Bakit walang kanin? Walang bigas. Kasi hindi siya nag-intrega ng pera. Diba? Parang yung tatay tuloy. Naalala ko lang. Kwentuhan lang muna tayo konti. Hanggang alas 7 naman tayo rito. Naalala ko tuloy yung kwento, sabi nung tatay, sabi niya sa anak niyang babae. Sabi niya, anak, magsaing ka. Ayan. Saing ka ng kanin, gugutom ako. Sabi ng tatay. Tapos sabi nung anak niyang babae, Tay, wala naman tayong bigas. Paano po ako magsasaing wala pong bigas? Sabi nung tatay, basta magsaing ka. Matuto kang magsaing ng walang bigas. Matuto kang magsaing na walang bigas. O edi, sabi niya, tawagin mo lang ako pagluto na yung kanin, ha? Opo, sabi naman ng anak. Edi, nagluto na yung bata.
Punta ng kusina, nagluto. And then, mga pagkalipas ng ilang minuto, tinawag niya na yung tatay niya. Tay, kakain na po. Nakahain na po yung kanin sa lamesa. So, pumunta yung tatay doon sa lamesa. Pagtingin niya sa may pinggan, sabi niya, asan ang kanin? Tingin niya yung kaldero, wala rin kanin. Asan ang kanin, anak? Sabi ng bata, Tay, matuto kang kumain ng walang kanin. Salamat sa tumawa. May plus kayo sa langit. Alright. So, empty, letter B, not occupied or inhabited. Ibig sabihin, isang bagay, isang lugar na walang nakatira. So, nothing. Empty. Okay? Letter C, lacking of reality, lacking of substance, lacking of meaning, or lacking of value. So, yun yung empty. Pag yung mga salita na, yung mga nagkikwento na walang saysay, mga kwentong kutsero, wala namang kwenta, kwentong walang kwenta, kwentong wala namang kabuluhan, yun ang sinasabi natin na empty. Empty speech. Like kagaya ng mga politiko. Yan, mga politiko, malapit na sikat na naman sila, no? Kasi malapit na ang kampanya. Ayan, maririnig nyo na yung mga kampanya ng mga politiko sa Pilipinas. Yun ang tinatawag natin ng mga empty speech. Mga pananalitang walang laman, puro pangako na wala namang natutupad. Di ba? Ayan. So, another meaning of empty, having no purpose or result. Useless. So, yan ang empty. Mga bagay na walang kabuluhan, mga bagay na walang purpose, walang layunin. Bakit ba nalikha? Empty. Tulad ng tubig na to, bote na to, yes, may laman siya, no? Pero pag binaba ko, pag inangat ko, uy, wala nang laman. Ayan. Empty. Ayan. Walang laman. Yan ang ibig sabihin ng empty. At tayo, mga mahal na kapatid, ay empty, tayo ay walang laman, tayo ay walang kabuluhan, tayo ay walang saysay, ang buhay natin ay walang meaning or meaningless kung wala si Kristo sa ating buhay. Nagkakaroon lamang ng value ang buhay natin, nagkakaroon lamang ng saysay, nagkakaroon lamang ng meaning, nagkakaroon lamang ng purpose ang buhay natin kapag si Kristo ay naghahari sa ating puso at sa ating buhay. Yun lamang. Pag-aralan po natin yung kwento ng Samaritan woman. Yan. Jesus talked with the Samaritan woman. Makikita natin yan sa John chapter 4, verse 1 to 42. Mahaba yung talatang yan, kaya pinili ko lamang po ang ilang mga talata ng kanilang conversation. Babasahin natin at titingnan natin, ma-realize natin, paano ba ipinakita ng Panginoong Jesus sa babaeng ito yung kanyang pagiging meaningless without Christ in her life. Tingnan natin. Ganito po ang mababasa natin. John chapter 4, verse 10 to 15. Sabi diyan, Jesus answered her, if you knew the gift of God and who it is that asked you for a drink, you would have asked him, and he would have given you living water. Kung kilala mo lamang ang Diyos na nagbibigay ng kaloob, at kung kilala mo lamang kung sino ang humihingi sa iyo ng tubig, ikaw mismo ang hihingi sa Kanya at bibigyan Kanya ng buhay o yung tubig ng buhay. Bibigyan Kanya ng tubig ng buhay. Verse 11, Sir, the woman said, you have nothing to draw with and the well is deep. Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his livestock? Jesus answered, verse 13, everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. The woman said to him, Sir,
give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water. Tuloy natin. John 4, doon pa rin sa talatang yon, sa chapter na yon, verse 25, the woman said, I know that Messiah is coming. When he comes, he will explain everything to us. Then Jesus declared, I, the one speaking to you, I am he. I am the Messiah. Then, leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, come, see, a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah? They came out of the town and made their way toward him. Yung mga tao, pumunta kay Jesus Christ. Tuloy natin, verse 39. Many of the Samaritans, yung mga tao na binahagi na ng Samaritan woman patungkol kay Jesus, many of the Samaritans from that town believed in Jesus because of the woman's testimony. He told me everything I ever did, she said. So when the Samaritans came to him, they urged him to stay with them. And Jesus stayed 2 days. And because of his words, many more became believers. Verse 42, they said to the woman, we no longer believe just because of what you said. Now we have heard for ourselves, and we know that this man really is the Savior of the world. Now, nais kong makita sa inyo, makita niyo mga kapatid, yung konteksto ng babaeng ito. Nung siya po ay pumupunta doon po sa well na yon, ang tawag doon ay Jacob's Well, na matatagpuan sa Sychar. Almost every day she would go there to fetch water. Ganun na ganun yung kanyang routine. No? Araw-araw ginagawa niyo yun. Sometimes, ginagawa niyo na yun without any purpose. It's only because that is her routinary thing, routinary activity. Every day, pupunta lang siya doon, magigib lang ng tubig. Paulit-ulit, paulit-ulit. Without any reason, without any purpose, without meaning, sometimes, just to fetch water. Until one time, Jesus came and met this woman. At sa kanilang conversation, mga mahal na kapatid, sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya, maaari mo ba akong bigyan ng tubig? At sabi ng babae, isa po kayong Hudyo, samantalang ako naman po ay isang Samaritana. Bakit po kayo nakikipag-usap sa akin? Alam niyo po kasi, kung bakit ganun ang response ng babaeng yon kay Jesus Christ, sapagkat ipinagbabawal sa kanilang tradisyon o kultura na ang mga Hudyo ay makipag-usap sa mga Samaritana o Samaritano, sapagkat ang mga Samaritans noong mga panahon na yon ay itinuturing ng mga Hudyo ng makasalanan. Dahil po sila ay nagkaroon ng tinatawag na intercultural marriage o yung nakikipag-asawa sila sa hindi nila kalahi. So because of that, sila ay naging unclean sa mata ng mga Hudyo. Kaya nung dumating sa punto na yon na kinakausap ni Jesus Christ yung babae, sabi niya, bigyan mo ako ng tubig. And the woman was so hesitated and sabi niya, bakit ka nakikipag-usap sa akin? And then sabi niya, kung kilala mo lang ako, sabi ni Jesus Christ, kung kilala mo lang ako, kung sino ako, sa akin ka hihingi ng tubig. At bibigyan kita ng tubig na dadaloy sa iyo panghabang buhay. Isang tubig na buhay. At sabi ng babae sa kanya, Sir, sandali, wala ka namang panalok. Paano kang kukuha ng tubig sa balon? Mas dakila ka ba sa aming amang si Jacob para sabihin mo ang mga bagay na yan? And then there was a point also na sinabi ni Jesus Christ sa kanya na tawagin mo ang iyong asawa.
Sabi ng babae, Sir, wala po akong asawa. At sabi ng Panginoon sa kanya, tama ang sinabi mo, wala kang asawa. Sapagkat yung kasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Actually, yung babaeng ito, she was married 4 times. Meron po siyang 4 na naging kasama sa kanyang buhay. In other words, ipinapakita sa kwentong ito yung kalagayan ng isang tao, ang reality ng isang tao na tulad natin, na in many cases, sa maraming kaparaanan at sa maraming kadahilanan, tayo po ay halos katulad ng babaeng ito. O yung babaeng ito, yung Samaritan woman, ay sumasalamin sa marami sa atin. O hindi kaya ay baka sa ating lahat. Na sinisikap ng babaeng ito na punan ang kanyang, ang mga bagay na nawala sa kanya. Sinusubukan niyang hanapin sa mga pagkakaroon ng mga relasyon sa mga iba't ibang lalaki upang masatisfy o makumpleto yung buhay na hinahanap niya. Pero lahat ng bagay na yon ay hindi nakapuno sa kanya. Sa halip, mga kapatid, yung babaeng yon, kahit na po siya ay mayroon pang naging 4 na asawa, hindi pa rin kompleto ang kanyang buhay. She was still empty. She was still meaningless. She was still no value. Kahit anong pagsisikap niya, hindi pa rin niya makita yung value niya. Kahit anong pagsisikap niya, hindi pa rin niya makita yung meaning, yung purpose ng buhay niya. Kaya nga, inubos na lang niya yung kanyang panahon sa pag-iigib ng tubig, pagsalok ng tubig, na kuminsan kahit na wala ng purpose, pupunta na lamang siya doon. No, magigib na lang siya for no meaning at all, no purpose at all. She will just go there and fetch water for no reason. Pero alam niyo po, after she encountered Jesus, pagkatapos siyang kausapin ng Panginoong Jesucristo at ipinahayag ng Panginoong Jesus sa kanya ang napaka-espesyal na mensahe, ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Ako ang Misaya. At ang sino mang iinom sa balon na ito ay mauuhaw muli. Pero ang iinom sa tubig na ibibigay ko sa kanya, kailanman ay hindi na mauuhaw. You see, mga mahal na kapatid, ang ini-offer dito ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi natin matatagpuan sa mga bagay sa sanlibutan. Sapagkat ang mga bagay sa sanlibutan, kahit kailan pa man, they are all meaningless. Lahat ng mga bagay sa mundong ito ay no value, no meaning, no purpose. The only reason we are here is to worship and give glory to God. That is the purpose of life. Hindi mo matatagpuan ang layunin mo, ang purpose ng buhay mo, ang meaning ng buhay mo sa mga bagay na tinatangkilik ng mga tao sa mundong ito. Sapagkat ang lahat ng bagay na yan ay para lamang sa pansamantalang layaw at pansamantalang kaligayahan. Napuputol ang mga bagay sa sanlibutan ito. Natatapos ang mga kasiyahan sa mundong ito. Yung ibang mga tao ay tinitingnan nila na maaaring makapag-satisfy sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga pleasure. Ang ginagawa nilang alternative ay magbisyo, manigarilyo. Iniisip nila na kapag sila ay nagsisigarilyo, habang umihit-hit ng sigarilyo, habang bumubuga ng usok, akala nila ay sila na they are on the top of the world. I am on the top of the world. Pero pagkatapos ng sigarilyo, tapos na rin yung kanilang kaligayahan. Ang ibang mga tao, hahanapin nila yung kanilang satisfaction, yung meaning ng buhay nila sa pamamagitan ng alak. Habang kasama yung kanilang mga kaibigan, mga barkada, habang tumutungga, tumatagay,
nagkakasayaan dahil may mga masasayang mga jokes sa mga kumpare, mga kasama nila, nagkakasayaan sila. Akala nila, that is the meaning of life already. Yun ang ibig sabihin ng buhay. And then pagka-uwi nila, aawayin ng kanilang asawa, aawayin yung mga anak, pagbumurahin ng kanilang mga asawa at mga anak, pagtatadyaan yung mga gamit sa kusina, magwawala. Akala mo sila na ang may-ari ng mundo. And then matutulog. Paggising sa umaga, ang sakit ng ulo, may hangover. Akala nila yun ang meaning ng buhay. Yung iba naman, ang hinahanap nila, ang meaning ng buhay nila sa mga material things. Sa mga bagay na pansamantala. Sa social media, sa YouTube, sa TikTok, lahat ng mga bagay na yan. Sa mga online game. Pero habang ginagawa mo mga bagay na yon, natutuwa ka, pansamantala lamang na kaligayahan. Sapagkat pagkatapos ng lahat ng yon, sasabihin mo sa iyong sarili, lahat ng yon ay meaningless. Meaningless. Walang katuturan, walang saysay, walang halaga. Until the moment you realize your need of the Lord Jesus Christ. And He will satisfy your need. He will quench your thirst. Papawiin ng Panginoong Diyos ang uhaw sa iyong puso at sa iyong kaluluwa. Doon mo lamang marirealize, matatagpuan ang tunay na kagalakan sa Panginoon. Maigsi ang buhay sa mundong ito, mga kapatid. Last Sunday nga lang, nakaupo doon si Brother John Ray. Nakikita ko pa siya doon. Pero kahapon ay binawi ng Diyos ang kanyang buhay na pinahiram sa kanya. Maigsi ang buhay, mga kapatid. Para gugulin lamang sa mga walang bagay at walang katuturang kasiyahan sa mundong ito. Kailan tayo tunay na mananampalataya sa Diyos? Kailan tayo toong mananambahan sa Diyos? Kailan tayo tunay na maglilingkod sa Diyos kapag huli na ba ang lahat? Hindi pa po, dapat. Hanggat malakas pa tayo, hanggat kaya pa nating magpuri sa Diyos, hanggat kaya pa nating sumamba sa Diyos, hanggat kaya pa nating ibigay ang pinakahuling lakas na natitira sa ating buhay, ibigay natin sa Panginoon. Sapagkat yan ang tunay na dahilan kung bakit nilikha tayo ng Panginoon. To worship Him and to give glory to His name. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Look at the lessons that we need to learn from here. Spiritual lessons that I want you to remember. Number one, Jesus is God's living water to quench our spiritual thirst. Walang ibang bagay sa mundong ito na makakapagpawi o makakapag-alis ng ating spiritual thirst. Only Jesus. Only Jesus. Jesus is God's answer to our life's emptiness. Kung iniisip ninyo, mga kapatid, na ang buhay ninyo ay tulad ng bote na to, na walang laman at walang saysay, at mamaya-maya itatapon ko na to sa trash bin. Di ba? Dahil walang laman, anong gagawin sa ganito? Tinatapon na lang, di ba? Only Jesus is God's answer to our emptiness. Pupunuin ka ng Panginoon. Lalagyan muli ng Diyos ang lalagyang ito. Lalagyan niya ng tubig na nanggagaling sa Kanya. He will fill your heart. He will fill your soul with His love, with His Spirit, with His presence. Only Jesus can fill your empty life. Only Jesus can give you the true meaning and purpose of life.
sa mga hindi nakakakilala sa akin, alam nyo, bago ako naging Christian, bago ako naging mananampalataya sa Panginoon, hindi kayo makakapaniwala, pero sa lugar po namin, sa Hapay na Mangga, agad sa nakalipat kami sa Bato-Bato, hindi po kayo maniniwala kung sasabihin ko po sa inyo na ako po ang pinakasalbahing bata sa lugar na yon. Walang araw na hindi pupunta ang nanay ko sa barangay hall para kunin ako. Kasi araw-araw involved ako sa pakikipag-away. Kaya tuwing alas 5 ng hapon, pupunta ang nanay ko doon, makikiusap sa chairman. Sabihin ng nanay ko, "Chairman, iuwi ko na po ang anak ko." And then bukas ganun na naman. Araw-araw po yan. Palagi po akong nasasangkot sa away. May time na meron akong binatong bata. Harap-harapan. Nagalit ako, nag-away kami, binato ko. Tinamaan siya dito sa may malapit sa mata niya. Takot na takot ang nanay ko. Akala niya nabulag yung bata. Dinala sa ospital. Mabuti na lang ay dito lang siya tinamaan. At hindi naman siya nabulag. Napakasalbahing bata ko. Yung mga matatanda doon sa amin, minumura ko lang. Pag sinasaway nila ako, pag hindi malutong na mura, papatuhin ko sila. At o kaya naman yung bahay nila paggabi. Nakatago ako sa mga puno, papatuhin ko yung bahay ng mga kapitbahay namin na sumusuway sa akin o sumasaway. Kaya natatakot na silang sawayin ako. Kaya pagka nakikipag-away ako, pinababayaan na lang nila ako kasi ayaw nila ako na gantihan ko sila. High school, 2 beses ako na drop out sa high school namin. Diyan sa may Felix. Na-drop out ako kasi laging ako nag-uumpisa ng away. Nakick out ako sa Felix Memorial High School diyan sa Cainta sa Parola. Hanggang ako po ay nakakilala sa Panginoon. And then, sabi nung pastor ko, sabi niya, "Cholo, anong gusto mong gawin sa buhay mo?" Wala akong masabi, kaya sabi ko sa kanya, "I want to be a pastor like you." And then sabi niya, "Okay, then go to Bible school. I will send you to Bible school." And then sabi ko, hindi pa po ako tapos ng high school. 3rd year lang yung natapos ko dahil nga hindi na ako matanggap sa school. Dahil nga lagi ako nakikipag-away. And then sabi niya, "Try, mag-enroll ka ulit. Tapusin mo yung 4th year high school mo." Pumunta ako ng school sa Felix, sa Parola. Nakiusap ako sa principal. Ang sabi ko, "Sir, gusto ko pong mag-aral ulit." Sabi niya, "Blacklisted ka na, hindi ka na pwedeng mag-aral dito. Kung gusto mo sa ibang school ka na lang." Sinubukan ko sa ibang school pero dahil yung card ko po ay may mga record nga ng laging nakikipag-away, ayaw din akong tanggapin sa may ibang eskwelahan. Bumalik ako sa Felix, nakiusap ako, lumuhod po ako sa principal. Sabi ko, "Sir, please, give me a chance. I want to study again." Pinagbigyan ako. Nakapag-aral ulit ako ng high school. Natapos ko yung high school. At pagkatapos po ng high school, nag-aaral po ako sa Bible school. At pagbabalikan ko yung buhay ko noon at yung buhay ko ngayon, hindi naman ako yumaman. Katulad din tayo. Pero masasabi ko po, na natagpuan ko ang meaning ng buhay ko sa Panginoon. Natagpuan ko ang purpose ng buhay ko. Natagpuan ko ang meaning ng buhay ko ay binibigay ko sa Panginoon.
sa Kanya lang. Sa Panginoong Hesus lang matatagpuan ang tunay na alaga, ang tunay na kahulugan, ang tunay na layunin ng buhay. Wala sa kahit anong bagay sa mundo ito. Si Jesus lang. Kaya mahal na kapatid, patuloy niyong ibigay ang buhay niyo sa Panginoon. Patuloy niyong ipagkaloob sa Diyos ang mga natitira pang lakas na mayroon kayo. Huwag kayong lumingon sa kanan sa kaliwa. Ituon ninyo ang inyong paningin sa ating Diyos na buhay. Patuloy na maglingkod sa Kanya at magbigay ng kapurihan sa Kanyang pangalan.